Ayon kay James Clear, isang kilalang manunulat na nakatuon sa power ng habits, discipline at long-term success. Isa sa pinakasikat niyang idea ay, you do not raise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Meaning, hindi yumayaman ang tao dahil lang may pangarap siyang yumaman. Yumayaman siya dahil may araw-araw na sistema at habits. Pag-iipon, pag-i-invest, pag-aaral at disiplina. Kahit walang motivation. Maraming tao ang iniisip na ang yaman ay minana, tinatamaan ng swerte o bunga ng isang malaking opportunity. Oo, kadalasan. Pero kung titingnan mo ng mabuti, may isang bagay na pare-pareho sa karamihan ng mayayaman. Ang kanilang araw-araw na habits. Hindi ito bigla ang jackpot, kundi paulit-ulit na tamang desisyon. Ang kaibahan ng mayaman at hirap sa pera ay hindi lang kung magkano ang kinikita, kundi kung paano mag-isip at kumikilos araw-araw. Pareho silang may 24 na oras. Pero magkaiba ang gamit ng oras, pera at enerhiya. Sa content na ito, tatalakayin natin kung ano ang mga habits na ginagawa ng mayayaman, bakit ito epektibo at paano mo ito pwedeng i-apply kahit ordinaryong empleyado, estudyante, OFW, or freelancer ka pa. At bago tayo magpatuloy, ini-invite ko kayong i-like at i-follow ang ating channel para sa updated at karagdagang kaalaman sa usapang pinansyal. Maraming salamat. Number 1. Inuuna ang pag-iipon at investment bago gumastos. Isa sa pinakaimportanteng habits ng isang mayaman ay ang prinsipyo na bayaran mo muna ang sarili mo. Ibig sabihin, bago pa man mapunta ang pera sa bills, luho o kung ano-ano pang gastos, may nakatabi na agad para sa ipon at investment. Hindi nila inaantay kung may matira dahil kadalasan walang natitira kapag inuuna ang gastos. Para sa kanila, ang pag-iipon ay hindi option, kundi obligation. Parang kuryente at tubig, may nakalaan na talaga. Kahit maliit lang sa umpisa, mahalaga ang consistency. Ang mindset ay simple. Kung kaya kong gastusan ng iba, mas dapat kong gastusan ang future ko. For example, pagdating ng sweldo, automatic na hinahati agad ang pera. 10 to 20% diretso sa savings or emergency fund. 5 to 10% sa investment or self-growth. Pwedeng digital bank, mutual fund, negosyo, or skills na upgrade. Kung 20,000 pesos ang sweldo, kahit 2,000 pesos lang ang mauna mong itabi, panalo na yon. Hindi mahalaga kung maliit sa simula. Ang mahalaga ay nauna ang ipon bago ang gastos. Sa paglipas ng panahon, nagiging automatic na ito. Hindi na masakit, hindi na iniisip, at habang tumaas ang income, tumataas din ang ipon at investment, hindi ang luho. Number 2. May malinaw na financial goals. Ang mayaman ay hindi umaasa sa bahala na pagdating sa pera. May direksyon ang bawat kinikita nila dahil malinaw ang goal. Hindi sapat ang linyang mag-iipon ako o gusto kong yumaman. Para sa kanila, ang ganitong plano ay masyadong vague or hindi klaro. Walang timeline, walang sukatan, at madaling kalimutan. Ang malinaw na financial goal ay specific, measurable, at may deadline. Kapag malinaw ang target, mas madali ang disiplina at mas malinaw kung bakit nagtitipid o nagsasakripisyo ngayon. Halimbawa, imbis na mag-iipon ako, dapat ganito. Magkakaroon ako ng 100,000 pesos emergency fund sa loob ng 12 buwan. Kapag hinati mo ito, lalabas na 8,300 pesos plus lang kada buwan. Biglang nagiging realistic at doable ang dating imposible. Alam mo kung magkano ang itabi, kailan matatapos, at kung kailan ka pwedeng mag-move sa next goal. Ganito rin sa ibang aspeto ng pera. 50,000 pesos kapital para sa maliit na negosyo by December. Or zero credit card debt in 6 months. Or first investment account this year. Hindi lang basta pangarap. May plano at petsa. Number 3.
Ginagawang tool ang pera, hindi trophy. Para sa mayayaman, ang pera ay hindi pang display at hindi sukatan ng ego. Hindi ito trophy na ipapakita sa mamahaling gamit or pang-flex sa social media. Sa halip, ang pera ay tool, isang kasangkapan para kumita pa ng mas maraming pera at palawakin ang oportunidad. Habang ang iba ay agad ginagastos ang extra income sa luho, ang mayayaman ay nagtatanong muna, paano ko ba gagamitin ang perang ito para mas dumami pa? Dito, nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Imbes na isang beses lang magpasaya ng pera, ginagawa nila itong paulit-ulit na bumabalik. For example, gumasto sa online course or training na pwede magpataas ng sahod o magbukas ng sideline. Maglagay ng capital sa maliit na negosyo or online selling. Or mag-invest sa stocks, mutual funds, or digital bank savings na may interest. Hindi ibig sabihin na bawal ang luho. Ang kaibahan lang, hindi inuuna ang luho bago ang growth. May budget para sa reward, pero mas malaki ang bahagi para sa mga bagay na may balik. Number 4. Disiplinado kahit walang nakatingin. Ang isa sa pinaka-underrated pero pinakamalakas na habit ng isang mayayaman ay disiplina. Hindi sila umaasa sa gana, sipag, or motivation. Alam nila na ang motivation ay pabago-bago, pero ang disiplina ay stable. Kahit tamad, kahit pagod, kahit walang nakakaalam, tuloy pa rin ang tama nilang ginagawa. Para sa kanila, ang tamang financial habit ay routine, hindi emosyon. Hindi nila hinihintay ang bonus, 13th month, or extra income para mag-ipon. Kahit ordinaryong buwan lang, may nakalaan pa rin. For example, kahit walang bonus, may automatic transfer pa rin sa savings. Kahit maliit ang kinikita ngayong buwan, hindi sinasakripisyo ang ipon. Ito ang dahilan kung bakit tahimik pero tuloy-tuloy pa rin ang progress ng mayayaman. Walang ingay, walang flex, pero may resulta. Samantalang ang iba, ganado lang kapag may nakaka-inspire na video or post. Pag nawala ang motivation, balik sa dating gawi. Consistency beats intensity. Mas okay ang maliit pero tuloy-tuloy kaysa malaki pero minsan lang. Number 5. Patuloy ang aral at upgrade ng sarili. Naniniwala ang mayaman sa isang simpleng katotohanan. Pwedeng mawala ang pera, pero hindi kailanman mawala ang kaalaman at skills. Kaya para sa kanila, ang pinakamagandang investment ay sarili. Hindi ito luho. Ito ay strategy. Habang ang iba ay kontento na sa kung ano ang alam nila ngayon, ang mayayaman ay laging nagtatanong, anong skill ang pwedeng magpalaki ng income ko? Anong kaalaman ang magiging valuable kahit magbago ang panahon? Hindi kailangang mamahalin o bongga agad. Ang mahalaga ay relevant at may demand sa market. Halimbawa, ang pag-aaral ng digital skills tulad ng freelancing, video editing, graphic design, or social media management. Or pagkuha ng financial literacy, pag-intindi sa savings, investment, at negosyo. Kahit 500 pesos course or libreng tutorial lang sa umpisa, malaki ang balik kapag nagamit ang skill para kumita. Unti-unting tumataas ang confidence, options, at income, kasabay ng pag-angat ng lifestyle. For recap, ang pagiging mayaman ay hindi isang event. Ito ay resulta ng tamang habits na inuulit araw-araw. Hindi mo kailangang sabay-sabayin lahat. Kahit isang habit lang ang simula mo ngayon, malaking hakbang na yan sa pagdating ng panahon.